mga ka-legit Dover Cats, another updates. Narito na po ang mga nakakamiss kay Mr. Zombie Toge kung saan spotted nga si Mr. Zombie Toge sa TV5. Ano nga ba ang kanyang ginagawa? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. And this time, eto na nga no, dahil marami po talagang nakakamiss. Marami po ang parang empty-minded kung ano ba talaga nangyari na kay Zombie, kasi bukod po dun sa kanyang ginagawang movie na naganap na po yung press conference. So pag nangyari na po kasi ang press con, which means tapos na yung movie, which means tapos na yung kanilang mga tapings. And according to them, sa kanyang interview nung nagkaroon ng press conference, sinabi niya na talagang nagdalawang isip siya na tanggapin yung offer na yun sa kanya dahil nga parang nahihirapan siya na maunawaan talaga yung purely Tagalog words. Kaya gumagamit siya ng translator sa Google para lubos niyang maunawaan. Pero, ayun nga, marami nagtatanong what happened to Mr. Zombie Toge dahil marami talagang nagmamahal sa kanya, no? Pero, eto nga yung Nigerian content creator Zombie Toge latest edition, nung bago pa siya pumasok or bago pa lang siya pumasok dito sa EAT, ay na-interview na rin siya, no? Sabi dyan, unti-unti nang nakilala nga ng EAT viewers ang bagong Dover Cats na ito na si Zombie Toge, or also known as Daniel Oke, na isang Nigerian content creator. Ilan taon nang naninirahan din si Zombie sa Pinas kung saan siya ay nag-aaral ng kolehiyo. Bagamat baluktot ang Tagalog nito ay matatas ito sa pagsasalita ng wikang Pilipino na bagay na nagustuhan sa kanya ng EAT family at ng TVJ production. May following man siya dahil sa isang content creator, lalong lumaki ang kanyang following matapos siyang mapabilang sa EAT. Kasi inilagay niya po sa kanyang Instagram account na meron na po siyang 2.4 million addition dun po sa kanya mga social media platform. Biglang nagbago nga ang buhay ni Zombie Toge nang nakitaan siya ng potensyal bilang participant noon sa babala na Wag Kayong Ganon nung segment nila sa EAT last July 13, 2023. Doon na po nagsimula yung kwento ni Mr. Zombie Toge na siya po yung pinaka-addition doon po sa EAT. Ngayon, sa araw-araw nating napapanood si Zombie kasama ni Jose Wally at Jose Manalo and Wally Bayola sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment sa TV5 Noontime Show. So binansagan pa nga ang tatlo bilang Jowa Sam, pero recently ay nakakalakad nga yung pangalan ng Zombie sa isang issue na pinag-uusapan sa social media. Bagamat hindi diretso ang Tagalog, matatas naman si Zombie sa pagsasalita. Si Zombie ay nag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas at inaral niya yung ating wika. Ganon po talaga yung kanyang pagpupursige. At dahil sa kanyang pagiging digital creator, may mga followers na siya na bigla lang lumaki ng makuha sa Noontime Show. Aminado naman po siya doon. Pero ang tanong ng marami, nasan nga ba ngayon itong si Zombie Toge? Kasi nga 'di ba parang tapos na yung kanyang journey sa pag-taping sa kanyang movie. So ito naman pala, busy naman, di pala, kumbaga parang hindi po natin alam lahat. Ako po ngayon ko lang nalaman na si Zombie pala ay may anak na. Yan, ang pangalan niya is Ashrar, parang gano'n yung name niya na nilagay po nila doon sa kanyang Facebook page, kung saan sinabi niya nga na parang this is gonna be ito po yung time nila para po sila ay mag-bonding ng kanyang pamilya dahil nga sa sobrang kabisihan nito, talagang halos mawala na siya ng oras dito po sa kanyang family. So, panigurado yan, kaya wala rin po siya as of now. Una, nakikita natin siya sa kanyang mga vlogs. Pangalawa din is meron po siyang mga other errands na kailangan niyang atinan, kaya hindi pa po natin siya napapanood sa EAT. Pero as of now, wala naman pong sinasabi ang TVJ production or ang EAT na eliminated na siya dito po sa nasabing show. So, ibig sabihin,
Zombie Toge still a legit dabber cards. Kaya wag po tayo mag-alala. Malay nyo po, one of these days makita na natin siya sa sugod bahay mga kapatid. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman po sa last update po natin. Magbabasa po tayo ng ilan sa mga reaction ninyo patungkol sa last update. Unahin natin ang komento na nagmula po kay Miss Denise Rivera. Hirap manood ngayon sa TV5 basta ganitong buwan maulap. Dito sa amin sa Dasma ilang araw nang hindi nanonood ng E80 sa black box. Putol-putol, nakakaurat mag-akyat baba para lang galawin ang antena, kaya sa YouTube na lang nanonood. Basta ganitong bare months, hirap manood sa TV5 at sa black box. Pansin ko lang, noong 2016 pa mula gumamit kami ng TV box. Ayun, no? Ito talaga yung nagiging problema eh. Kaya tignan nyo, biglang bumababa po yung rating, 'di ba? Kasi nga sa mga sa mga antena. So, hintayin po natin kasi ginagawa na po ng paraan ng MVP yan. Bibili na po siya ng mga transmitter para po talagang mapalakas na at mapa-wide yung aabutin po ng TV5. Sabi ni Montano 823, solid dabber cards tayo, 80% TV, 5-20% GMA because kita ko na how they treated a show who has been with them for 40 years. And they earn from them also. So sana they should have pushed for more loyalty and not only for the money. O nga no? Parang nakita naman natin yan sa tatop nila sa TBJ nung umalis ang TBJ, 'di ba? Nobody asked them, nobody nangamusta man lang sa TBJ pagkatapos sila magpaalam. Sabi ni Mr. Manuel Ponce, Miss Darits, may tanong po ako. May madalas po ako mabasa ng mga komento sa tuwing nanonood ako ng E80. Ang sabi, mayroon daw isang vlogger na nagpapanggap na legit vlogger at defender ng TBJ. Totoo ba to? O kung totoo, may kilala ka ba kung sino siya? Actually, wala po. Hindi ko po talaga alam kung sino po yung tinutukoy niya. No? Kasi malalaman mo naman kung talagang legit yan eh. Meron po akong na-encounter na isang nakalagay po dun sa title niya is TBJ. Pero, yung laman po ng kanyang vlogs is about parang paninirya sa TBJ at sa lahat ng mga followers nito. Sabi naman po ni Nerino Silado, ayusin nyo ang TV station nyo, palpak, bigas na lang nawala ang Gimme 5. Tapos, ang sugod bahay, hindi accurate ang sagutan nila, delay. Pakiayos ang pangit, parang Meralco pag nagba-brand out. Ayun. No? Nakakadismaya. Kaya, no wonder, yun na po yung isa sa mga dahilan kung bakit po minsan bumababa tapos tumataas ulit yung rating kasi ngayon nabawi na naman po ng E80 yung mataas na rating, talo na naman po ang tape, tapos nagyayabang-yabangan na naman sila, 'di ba? So magyabang sila kapag po talagang consistent na talaga silang number 1 sa rating, 'di ba? Yun po yung antayin nila. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share and subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.